Pagbubukas muli ng aplikasyon ng PUV Consolidation, ating tatalakayin kasama si Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation. Yusek Andy, magandang tanghali po. Ay, Miss Nina, magandang tanghali, and Asek Joey, good afternoon po sa ating lahat. At para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ang dahilan nitong muling pagbubukas ng aplikasyon para sa PUV Consolidation? Ito yung magandang resulta ng pag-uusap ng Department of Transportation sa ating butihing Senate President Chis Escudero at yung ating ring Senator si Raffy Tulfo. Nagkaroon po ng usapin doon sa hearing, mga dalawang hearing po yun. Nagkaroon ng visitation between the department and the two good senators. At ang napag-usapan po doon is that definitely tuloy yung programa, maganda yung programa. Ngunit ang pakiusap po sa nangyari doon ay yung mga gusto pa talagang humabol, yung mga natitira pa talaga, bigyan natin sila ng pag-asa pang makasama sa consolidation. That's why yung LTFRB po, Ms. Nina, today, ang alam ko napirma na nila yung memorandum circular at ilalabas na po ito. Kahit ng mga hindi pa nag-consolidate, hindi na sila pwedeng bumuo ng isang korporasyon or kooperatiba dahil tapos na po yung deadline, ngunit sila ay pwedeng sumanib doon sa mga nauna nang nag-consolidate. Ito po ay good for the next 45 days. Meron po silang pag-asa makasali sa mga kooperatiba po. Yusek, ano po yung naging general reception sa hakbang na ito ng LTFRB, lalo na nung mga nabanggit nyong transport groups? At ilang araw naman po ang binigay ng LTFRB para makapag-consolidate itong mga hindi pa nakasali sa programa noon? Hi, good afternoon, Asek Joey. Very positive, no? Yung mga mismong hindi nag-consolidate, parang alam mo, sometimes ang iba matagal nilang na-realize kung gaano kaganda po yung programa na para po sa kanila to. So talagang kailangan na mas mahabang panahon. So it was very positive dahil naramdaman nila na nandun pa rin po yung tulong ng ating gobyerno even doon nung simula ayaw nila. Yun naman mga nauna na, yung mga nag-consolidate na since a few years ago, nauna na, even though parang sabi nila tapos na yung deadline, but they are willing naman po sila natanggapin yung mga gustong sumama pa. So, time frame wise up to November 29 to. So, we are inviting yung mga talagang gusto pang humabol. Meron po silang 45 days until November 29. Ang importante po ay pumunta sila sa mga LTFRB regional offices or dito po sa Central, sa NCR, para po mag-apply sa pagko-consolidate po. Okay. Dahil po sa hakbang na ito, ano po ang posibleng kaharapin ng mga unconsolidated PUV sakaling magmatigas sa mga ito na hindi po magpa-consolidate? Alam mo, this is another parang pagbigay ng kamay ng ating gobyerno sa mga ating mga kasamahan. It is right and it is fair, and I think tama rin po na i-take advantage na po nila itong hiling. Kasi tandaan po, yung ating executive, talagang po yung position natin, talagang firm na tayo noong April 30, nagsalita na yung ating Secretary Bautista, ang ating Pangulo. Ngunit dahil sa pakiusap po ng ating mga kasamahan dito sa Senado, we decided to give it a little more extension po para po talagang sabi nga ni Senate President Escudero, wala po dapat matira sa ganitong programa. That's why we are giving them time. So let's take advantage po sa ganitong pagkakataon. Yusek, paano naman po yung mga resistant talaga dito sa modernization? Yung mga ayaw talagang sumali sa programa, pati dito sa extension ng consolidation. So ano po yung pwede natin gawin? Pakikiusapan pa rin ba natin sila? O kapag hindi na sila sumali, out na talaga sila sa modernization program? Siguro, Asek Joey, it's clear, yung mga leaders grupo na lang naman po yung natitira out of the hundreds and thousands of
cooperatives, even corporations, libo po yan. Dalawa na lang po yung natitira and it seems, no, yung mga leader po dito, talagang decided sila na hindi mag-consolidate at kita naman po, meron po silang mga miyembro, mga kasamahan po ng dalawang grupo na talagang kumakatok sa ating gobyerno para makasama. So, we will just have to respect the decision of these leaders na ayaw nilang sumama for whatever reason. Nagpunta naman sila sa Korte Suprema and they just have to wait for the decision of the Supreme Court. Pero yung mga daan-daan at maaring libo nilang miyembro na gustong humabol, nandito po ang gobyerno para mas tulungan po sila sa kanilang hanap buhay. So paano po ngayon na planong suportahan ng pamahalaan financially itong mga driver at operator ngayon pong transition period sa modernized PUV? Yusek? Yusek Andy? Hello? Yes. Yes. Narinig po ako. Yeah, yung mga sumama po, hindi naman nila kailangan bumili pa ng bagong sasakyan ngayon kasi yung pagpapalit naman ng modern vehicle, it will take some time, mga 2 or 3 years pa po yun. Ngunit sila po ngayon na sasama or sumama, we will help them build up themselves sa kooperatiba para lalo silang lumakas. Paano magpatakbo ng isang kooperatiba, financially, financial management, paano magpatakbo ng mga sasakyan. So those are the things that we will do for the next 2 or 3 years. At darating po after that, yung tinatawag nating equity subsidy. Pagbibigay natin ng 280,000 sa bawat kooperatibang bibili ng isang sasakyan, that is equity subsidy. So those are the help na ibibigay po ng gobyerno at binibigay na po noon pa. Siguro, Yusek Andy, panghuling mensahe nyo na lang po sa mga kababayan nating nakikinig ngayon, lalo na po doon sa mga operators na banggit nyo po na meron pang dalawang grupo o dalawang leader na hesitant. At saka yung mga kababayan natin na gustong maunawaan kung bakit in-extend pa itong program o yung ating consolidation. So go ahead, sir. Yeah, salamat Asik Joey. Klaro po, it is clear na nandito po ang gobyerno para tumulong. Bawat daing po na narinig namin sa inyo and even organizations, pinakikigan po. Kaya po nakikita nyo, binuksan muli, consolidate. Meron po tayong 45 days na sumama sa programa. At ang masasabi ko lang po, dumarami na ang sumusuporta sa programa, different government agencies, international agencies, financial institutions ay interesado ng tumulong sa programa because it is clear that this is a program which is badly needed by our commuters and this is a program that will really help modernize, mapaganda ang experience ng ating mga mananakay sa kanilang paglalakbay araw-araw sa pasok or sa eskwelahan. So sumama po kayo at nandito po ang inyong gobyerno led by our President Marcos, Secretary Bautista. Nandito po kami lagi para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation.